Maraming ebidensya ang nagpapakita na orihinal na plano ni Shanks na kainin ang Nika fruit at sinadya niyang ipahuli ang kanyang kaliwang braso sa sumpang marka. Pero dahil sa sunod-sunod na mga di inaasahang pangyayari, hindi lang siya nawalan ng braso, kundi pati ang pagkakataong maging Sun God. Sa pinakabagong chapter ng manga, may kakaibang simbolo sa braso ni Shanks, isang espesyal na marka ng Knights of God. Dahil bumalik siya sa Holy Land at nanatili roon ng ilang panahon, pwedeng sabihin na muling niyakap ni Shanks ang kanyang pagkatao bilang isang Celestial Dragon. Ibig sabihin mula noon wala nang kalayaan si Shanks. Saan man siya naroon o anuman ang ginagawa niya, pwede siyang tawagin ni Imo anumang oras. Pero ang pagbabalik niya sa Holy Land para harapin si Imo ay hindi basta-basta, may dahilan ito. Tinawag siya ni Garp na anak ng kapalaran, na ibig sabihin, pagkatapos mamatay si Captain Roger, sa kanya na napunta ang pag-asa ng buong crew. Ayon kay Buggy, may talento at kakayahan si Shanks at naniniwala ang lahat na siya ang makakakuha ng susi, isa sa mga susi sa dakilang kayamanan. Ang pagmamana niya ng sombrero ni Roger ay simbolo nito. Noong nagpunta si Roger sa Laugh Tale, sinabi niyang maaga siyang dumating. Marahil dahil may mga side quest pa siyang hindi natapos at hindi pa buo ang kanyang koleksyon, kaya hindi niya na-trigger ang buong sikreto. Pagkatapos mag-disband ng pirate crew, malamang kinausap ni Roger si Shanks ng pribado. Isinapubliko ang kanyang pinagmulan bilang Celestial Dragon at ang koneksyon ng Nika fruit sa dakilang kayamanan. Umaasa siyang matutupad ni Shanks ang kanyang huling bilin. Alam natin na may kakayahan ang mga Celestial Dragon na makakuha ng mga prutas na may kapangyarihan. Kaya sumugal si Shanks na baka makuha niya ang Nika fruit at nagtagumpay nga siya. O pwede rin nating sabihing siya talaga ang pinili ng prutas. Ito rin ang naging dahilan ng insidente kung saan inatake ang barko ng False Falls. Ang plano talaga ni Shanks noon ay ibigay ang prutas kay Ace. Pero sa halos isang taon niyang pag-ikot-ikot sa Windmill Village, hindi niya nahanap si Ace. Sa huli, pagdating niya sa tavern ni Makino, nilagay niya ang prutas sa pinakapakitang lugar. Palatandaan na kung walang ibang makakakuha, siya na mismo ang kakain at magigising bilang Sun God para tuparin ang huling bilin ni Roger. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nakuha ito ni Luffy. Nagulat si Shanks. Hindi talaga niya inisip na mapupunta ito kay Luffy. Pero nang maalala niya kung sino ang ama at lolo ni Luffy at maramdaman ang kakaibang potensyal ng bata, naisip niya na baka hindi nga pahuhuli sa talento si Luffy. Doon nagsimulang mabuo sa kanya ang ideya na hayaan na lang si Luffy ang magpatuloy sa landas na iyon.